Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nagboluntaryo mismo ang kanyang ama bilang kanyang abogado. Ang pahayag nga ng Vice Presidente ay kasunod ng sinasabing handang maging isa sa mga abogado niya ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa mga kasong kinakaharap kabilang ng impeachment case na nakabinbin ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso kung saan tatlong reklamo ang inihain laban sa Vice Presidente. Naharap kasi sa tatlong impeachment complaints ang Vice President sa pagsasampa naman ng ilang grupo kagaya ng mga Catholic priest at religious groups at mga abogado. Dagdag pa ng Vice Presidente na babahala ang kanyang ama sa impeachment case na ito. Naniniwala ang pangalawang Pangulo na wala namang nilabag na batas ang kanyang panig kaya hindi dapat ang naturang reklamo o kaya naman ay impeachment case. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. One of the lawyers for all the cases mo yang ginaingon, and he's preparing his documents karon sa IBP so that he can sign as a lawyer of good standing. Bahagi yan ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Matatandaan na una nang inamin ng pangalawang Pangulo na nagmungkahi ang kanyang ama na maglalaan ng pondo para sa pambayad sa mga abogado nang minsang humarap ito sa media. Dito ay sinabi ng pangalawang Pangulo na ang kanyang tatay mismo ang nagsabi na kinakailangan nila ng battery of lawyers para naman sa mga kinakaharap na reklamo at kaso ng kanilang panig. Narito ang naging pahayag nitong si Vice President Sara Duterte. Nagsabi si Pangulong Duterte na magpapadala siya ng pera para sa pambayad daw ng mga abogado kasi alam niya na napakaraming mga abogado ngayon ang kinuha para sa iba't ibang mga kaso. Pero nagsabi na rin ako through my brother kasi yung kuya ko yung sinabihan niya. Nagsabi ako na huwag na lang siya magpadala ng pera dahil nakapaghanda naman na kami para sa impeachment case. Kasi yung sinabi niya impeachment case, sir. So sabi ko nakapaghanda kami sa impeachment case kasi nga last year nag-announce na si Franz Castro ng impeachment. So the moment na sinabi yon and the moment na nakita namin na tuloy-tuloy yung attacks against me, ay naghanda na rin kami para sa mga abogado. Nagpayag ang ilang senador na hindi sila makadadalo sa paglagda ng 2025 General Appropriations Bill o ang panukalang pondo para sa susunod na taon na nakatakda sa December 30. Ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, wala siya sa Pilipinas ng araw na yon dahilan kung bakit hindi siya makadadalo sa paglagda ng Pangulo. Nakatanggap naman daw si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada ng advisory mula sa Presidential Legislative Liaison Office, ngunit hindi raw siya makadadalo dahil sa previous commitment. Nakatanggap din si Senator Sherwin Gatchalian ng imbitasyon mula sa Malacanang, ngunit hindi rin daw siya makadadalo. Hindi naman na sinabi ni Gatchalian ang dahilan kung bakit hindi siya makapupunta sa signing ng Pangulo sa 2025 General Appropriations Bill. Gayunpaman, umaasa naman si Zubiri na matutugunan at mawawasto ng Palasyo Malacanang ilang questionable probisyon sa 2025 budget para maiwasan na may kumwestiyon sa Korte Suprema. Tinukoy ng senador ang sektor ng edukasyon lalo ng tinapas ng pondo para sa computerization program ng Department of Education at ang posibleng pagiging unconstitutional dahil pagdating sa budget allocation ay mas mataas ang pondo para sa Department of Public Works and Highways kumpara sa sektor ng edukasyon. Sana po ma-remedy pa po ni Presidente yun. May veto powers po siya. Sabi nga po ni Senator Ping Lacson ay the President should exercise his veto powers on these line item budgets, no, of our different departments. So sana ma-restore po uli yun. Kasi yung natanggal ay 10 billion on computerization. Eh dyan pa naman tayo mahina. Ang hina ng ating mga kabataan dahil wala silang access to computer. Ang kongresista, hating gabi, nasa bundok, anong ginagawa nila doon? May kasamang bata sa NPA area. Anong ginagawa ng dalawang kongresista? Nagdadala ng bata sa kabundukan na mayroong NPA in the middle of the night. Ang masabi ko sa inyo, dito sa
6 na taong ko sa National Youth Commission, nakita natin nagtulong-tulong ang buong gobyerno mula 89 guerrilla fronts, 7 na lang ngayon. Ibig sabihin, effective yung NTF-ELCAC, yung pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ngayon, wala ka nang lalaban ng mga balangay, pulutong ng NPA kasi naubos na talaga sila. Marami ring matatandang NPA, sumuko na. So, saan tumututok ang NPA ngayon? Sa pag-recruit sa mga kabataang Pilipino at sa mga estudyante to replenish their ranks. For example, recently, na-convict si Congresswoman Franz Castro ng ACT Teachers Party List na nagdadala ng kabataan sa NPA area. Hindi ako yung nagsabi na NPA area yung pinagdadalahan. Yun mismo sa RTC decision nakalagay, dinadala yung kabataan in the middle of the night sa NPA area, endangering their lives. Doon na lang, mag-iisip tayo. Wala naman sigurong ganun kabobo dito sa hearing na to sa Senado. Puro matatalino pinapadala dito. Saan ka nakakita na 2 kongresista, hating gabi, nasa bundok, anong ginagawa nila doon? May kasamang bata sa NPA area. Pwede nating i-exaggerate. May freedom of travel, may freedom of speech and everything. Anong ginagawa ng 2 kongresista nagdadala ng bata sa kabundukan na merong NPA in the middle of the night? Kaya nagtaka yung RTC doon, kaya nila kinonvict for endangering the lives of the Filipino youth. Nak, sa mga oras na ito, kung kami ay narinig na, kung nakikita mo kami, Nak, hindi kami galit ni Papa mo. Ang gusto lang namin ay bumalik ka sa amin, Ate Ibon, anak. Yung hirap at pagod, baliwala lang sa amin yun. Ang mahalaga sa amin ay magkakatapos ka sa pag-aaral. Naalala mo ba, Nak, na bawat opportunity na dumating sa iyo, nakasuporta kami kahit mahirap na mawalay ka sa amin. Dahil sa galing at talino mo, Nak, nakaalala yan, nagtitiwala kami sa iyo. Maraming opportunity ang nabuksan mo mula elementary hanggang ikaw ay nagkolehiyo. Di man tayo mayaman at sapat lang, pero di ito hadlang para kayo suportahan namin sa pag-aaral. Sa tuwing maalala ko kung paano ka namin pinalaki at binusog ng pagmamahal, sobrang sakit ang naranasan namin ngayon. At Ibon, Nak, sobrang kaming nag-alala sa'yo. Sobrang kaming namimiss. At Ibon, anak, nakikiusap kami sa iyo. Umuwi ka na, anak. Alam mo, mahal ka namin lahat. Hindi namin kaya na mawala ka sa amin. Sa may hawak sa aming anak ngayon, nakikiusap kami sa inyo na maawa kayo, ibalik niyo ang aming anak na si Bizibon. Sa UPLP Chancellor, sa inyo pong lahat, nakikiusap po kaming mag-asawa na tulungan niyo po kami na maibalik sa amin ang aming anak na si Bizibon. May pamilya din naman kayo. May anak din bilang magulang, lahat gagawin nyo dahil walang magulang na mangarap na masira ang kinabukasan ng ilang anak. Walang magulang na mangarap na masama ang anak. Walang magulang na nangarap na magiging NPA ang anak. Walang magulang na naisin na wala ng buhay na umuwi ang kanilang mga anak para maibalik. Tanging pakiusap ko naman naming mag-asawa na masiguradong ligtas ang aming anak at maibalik sa amin ang aming anak na buhay at pagkatapos sa kanyang ambisyon, makatapos siya sa pag-iskila sa iyang ambisyon sa kanyang buhay.